Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan. Isa na namang live video na live sa Bunyog Pagkakaisa public page, sa Enzo Recto page at sa ating Bunyog YouTube channel, no? Bunyog Pagkakaisa. Ayan. So maaga tayong nag-live ngayon mga kabunyog, mga kababayan. So pag-usapan lang natin po itong nakikita po natin itong fake newsan. Nagkaka-fake newsan na po yung kampo nila Remulla laban dito sa masasabi nating kampo ni Duterte, na mga Duterte senator na sila Bato at sila Tolentino. Nakakatawa po ang mga nangyayari sa mga nagaganap na mga investigasyon. Oh, nako, may suki agad tayo dito. Maraming salamat po sa stars ninyo, Ma'am Rosita Roque Balibaoso. So, salamat po Ma'am Rosita sa stars, 50 stars. At i-share natin, ang mahalaga dito mga kabunyog, ay i-share po natin itong ating vlog para makaabot sa ating mga friendship sa social media, sa Facebook. Click nyo lang po yung share sa baba. Lagi kayo mag-share ng ating vlog. So habang iniintay natin ang ating mga kaibigan, Toto Paul Octaviano, kabunyog natin. Sir Toto Paul, kamusta po kayo? Wag na wag nyong pakinggan ang mga aso ni Duterte. Tahol lang ng tahol ang mga yan. Itong si Roque, akala mo ay expert sa sitwasyon ng Pinas. Traidor sa bayan yan. Opo, oo. Hindi nga tayo nakikinig sa mga aso ni Duterte. Kahit po sa mga vlogger-vloggera nila Marcos, hindi tayo nakikinig. Alam niyo naman tayo, Sir Toto, sa Bunyog, ang mahalaga po sa atin kasi talaga katotohanan. Kung anong totoo. Kahit sino pong masasagasaan natin, yan ang prinsipyo ng Bunyog. Wala tayong pipiliin. Doon lang tayo sa totoo. At yan nga yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Tingin po natin talagang meron na pong labanan ng fake news. Yung kampo po nila Remulla laban sa kampo nila Tolentino Bato na alam nating maka Duterte. Bakit po natin nasabi yan? Na talagang sila mismo po nagbabanatan laban ng mga fake news. Alam niyo nakakatawa dito sa itong mga nakaraang development po dyan sa investigasyon sa Bilibid. Na talaga namang ang gulo-gulo po ng sitwasyon, yung sindikato dyan, bentahan ng droga, kubol, kung ano-ano na, no? Na nakita natin pare-parehong palpak. Pero ito po yung naha-highlight natin na issue. Itong si Secretary, si DOJ Secretary Boying Remulla, si Boying, DOJ Secretary ka, under mo ang National Bureau of Investigation. Na fake news po Na fake news po siya, nabigyan po siya ng maling feed. Yung daw namatay na, sabi, namatay na bilanggo, anong pangalan nun? Kataroha yata yung bilanggo na yon, na sinasabing namatay, ay yung nakita daw buto sa septic tank, buto ng tao. Nako, hindi pala buto ng tao. Sabi ni Boying, nako, na-fake news ako. Na-fake news si Boying. Buto po pala yun ng manok. O isipin mo. Yung buto ng tao naging buto ng manok, ay yun po yung lumabas sa investigasyon. So nayari si Boying at tingin natin may nagpipid kay Boying ng maling impormasyon. Kumagat si Boying. Hindi pala adobo, no? Ano ba 'yon? Hindi pala buto ng tao, buto pala ng manok 'yon. O di napahiya si Boying. Siguro galit na galit si Boying dun sa bata niya na nagbigay sa kanya ng impormasyon. Alam mo si Boying nagpapasikat din sa media. Parang abalos din 'yan. Ewan natin kung tatakbong senador 'yan. Ayun, nabuto siya ng manok. Ano kaya luto nung buto ng manok? So naka-score kasi ganito po lumalabas diyan. Aminin na natin at ito alam to ng mga maka-Duterte. Yung mga maka-Duterte diyan, mga ano yan makabantag yan. Meron pong effort kasi talagang sirain si Boying, sirain si Katapang. Kahit nga po yung si Angelina Bautista, sinisira din wala tayong kinakampihan Liwanagin natin mga kabunyog, wala tayong kinakampihan sa mga yan. Pero nakikita natin, yung mga maka-Duterte na pabor kay Bantag, sinisira itong si Katapang, may effort na sirain si Boying, para palabasin na si Bantag yung magaling, si Bantag yung totoo, si Bantag yung ibalik daw si Bantag sa Bucor. At isa sa mga play na nakikita natin, ito'y opinion. Yung pagbibigay, nung si Boying Remulla na DOJ Secretary, ay nabigyan po talaga ng fake news. Mukhang may nagpipid.
So si Boying, nabiktima ng fake news. Nabuto ng manok eh. Oh, hindi ba kayo nakakalungkot po na ang DOJ Secretary ay napa-fake news ng ganyang kababaw? Biro nyo, buto ng manok. Ngayon, tingin ko bumawi eh. May bumawi. Ayan na. Ito na yung magandang parte. Ito na, i-discuss na natin yung mga expose ni Angelina Bautista eh. Diyan sa hearing naman ni Tolentino na talaga nagpapasikat ngayon, tsaka si Tobats. Kasi si Tolentino, re-election ni senator yan eh. So talaga nagpapakitang gilas siya eh. Maingay masyado si Tol. Di ba Tol Tolentino, ang ingay mo ngayon ha? Talagang ano ka eh. Halata ang mga diskarte ni Tolentino eh. So nagpapabango ng pangalan. Nagpapaingay talaga eh. So alam naman natin yun ang motibo mo, di ba? Ni Tolentino. Ngayon, etong si Tolentino, dahil siya nagpapasikat. Nag-aala Robin Padilla to eh, no? Meron pong in-expose na video si Tolentino sa Senate hearing. Alam niyo yung Senado, nakakatawa ng mga hearing dyan eh. Ano yung video ni Tolentino? Yung pong video na nagre-repack ng shabu doon. Sabi niya, ayan o, nasa Bilibid, nagre-repack ng shabu. So hinihiya niya si Katapang talaga doon sa video na yon. Ayan, nangyayari pala yan. Talagang, doon nga naman sa video, may nagre-repack nung ano. Ayan, maputi. Ganun pa si Tolentino eh. Para siyang nagbablog eh. No? Kaya ang nangyayari nga sa Senate hearing, parang vlogger ang mga senador. O parang nagbablog si Tolentino. O tignan po natin, bubuksan na po ang package. Ganun pa eh. Parang ang hindi Senate hearing eh. Parang vlogging na lang eh. So sa makatuwid, meron doon. O yan na po, may puting pulbos. Ayun na. So pinapalabas talaga ni Tolentino. Shabu yun. Shabu. At yun daw nagre-repack ay preso daw yun. Pinangalanan yon. Eh sabi ni Tolentino, itong preso na to, ito kilala nyo ba si ano? Koy Miranda. O sabing ganon. Talagang, kumbaga, ang dating ni Tolentino ay siya talaga ay anti-drug crusader. Talagang siya galit sa droga. Kaya ine-expose niya itong video na ito nang nagre-repack ng shabu. Kaharap si Katapang. Si Katapang naman, siyempre, senador yon. Hindi makapalag ngayon. Eh, sabi ni Katapang, mukhang hindi naman yan sa sa Bilibid. Wala namang ganyang mga kwarto dun. Sabi ni Bato, ay hindi, pwedeng sa kubol yan, sa kubol. Kumbaga nagtutulong si Bato, tsaka si Tolentino. May effort talagang sirain si Katapang binubugbog si Katapang. Kasi pag nasira si Katapang, masisira talaga si Boying. Ganun ang play nila in a way kasi gusto nilang paboran talaga si Bantag. Na si Bantag talaga yung nagbigay ng ng reforma sa Bilibid. Kaya ibalik si Bantag. Kasi yung kasiraan ni Bantag, kasiraan ni Duterte yun nabuking nga pare-pareho na talagang may mga sindikato ng droga. Doon nga sa pagkamatay ni Kaper Silapid. Doon nagsimula yun Yung pagkamatay po ng matapang na hinahangaan natin si Kaper Silapid na hanggang ngayon ay hangad natin ang hustisya para kay Kapersi. O di ba? O yun. So nabuking ang mga katarantaduan ng mga sindikato na dinadawit na si Bantag at ang nag-iimbestiga nga si Remulla, di ba? So sinabi pa nga ni Bantag, ikaw naman Boying, adik ka din naman di ba? Nung naglayas ka sa Cavite, nagpunta ka sa amin, nagchochongki ka O ganun katindi ng banatan So hindi pa tapos ang laban nila. So ang nangyayari dito, yung kampong Makamarcos, Makaboying, Makatapang, isang grupo yan, laban sa mga kampo ng mga Makaduterte, Makabantag, sila Tolentino Bato yan, tsaka yung mga DDS. So yun ang salpukan talaga O aminin nyo yan mga DDS O kami sa Bunyog, wala kaming kinakampihan. Ang sinasabi natin dito sa Kulex Vlog, ang malupit sa katotohanan, kung ano ang katotohanan kahit sinong masagasaan. O ngayon, paano bumawi? Eto ngayon, umeksena itong isang congressman na matindi rin tong si congressman na to, no? Si Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Magaling na artista to no? Medyo maayos-ayos naman tong si Congressman Dan Fernandez, no? Maliban na lang doon sa isang privilege speech niya, no? Tungkol doon sa mga offer na mga ginto-ginto. Anyway, ibang topic yon Itong si Dan Fernandez, binoljak po itong si Tolentino. Binoljak.
talagang nagpatawag din po ng congressional inquiry si Dan Fernandez. Alam ko ang kasama niya diyan sila Congressman Acop. Dating pulis din yan para na tayong nanonood ng telenovela sa mga hearing na yan. Naaaliw na lang tayo, di ba? So doon sa hearing na yon, binulgar po, binuking po ni Dan Fernandez na yung yung video ni Tolentino ay peke. Peke. Bakit po peke? Pinatawag po mismo ni Congressman Dan Fernandez yung bilanggo, yung Koy Miranda, pinapunta doon sa Senate sa hearing sa Kongreso. At doon sa harap ng Koy, ikaw ba yung nasa video na nagre-repack ng shabu? Di pinakita yung video ni Tolentino. Ay, hindi po ako yan. Sabi nung hindi siya yan. Yung nagre-repack kasi ng shabu doon sa video, may po yun, may tato, walang tato yung braso. Makikita kasi So nire-repack yung shabu daw, binubuksan yung package, or repacking doon sa video, walang tato, malinis yung braso ng tao doon sa video ni Tolentino. Ngayon, yun nandun yung Koy Miranda na preso, yung PDL. So, ikaw ba yan? Hindi po. Ito po yung braso ko, walang tato. May tato, sorry. So yung braso ng Koy Miranda na sinasabi ni Tolentino na nagre-repack ng shabu sa video, walang may tattoo siya. Nalilito tuloy ako. May tattoo yung Koy Miranda, pinakita puro tattoo. Di sabi ni Dan Fernandez, ilang taon na yung tattoo mo? 12 years na po itong tattoo na to. 12 years nang may tattoo yung braso. Pero dun sa video, walang tattoo. So, nagkatatuan na. So, na-balljack. Anong masasabi mo, Tolentino? Na-balljack si Tolentino ngayon ang simple. Sinemplang ni Dan Fernandez. Matindi rin tong si Dan Fernandez, Ay, medyo okay din ang ginawa ni Dan Fernandez Sabi ni Dan Fernandez, ako naman fair lang Sa totoo lang ako, sabi ni Dan Fernandez, Pagka naman sa totoo ka lang kampi mo ang bunyog. Basta totoo basta totoo. Okay yun. Kasi, pinakita, di fair. Yung Koy Miranda na sinasabi ni Tolentino, may tato. May tato yun. Yung totoong tao na Koy. Pero dun sa video, walang tato. Hindi ko pinagtatanggol yung pagre-repack ng shabu. Kung totoo din yun, di dapat talagang mawala yung shabu-shabu na yan. Ang pinag-uusapan lang natin dito, bakit kailangan magpa-fake news? Isa kang senador. Kumbaga, talagang makikita natin dito, yung value po, halimbawa yung DOJ na dating ginagalang Department of Justice. Talagang pag narinig mo DOJ, mga matitino, mga karir. Pag sinabi mong National Bureau of Investigation, kung medyo galit ka sa pulis, sa mga PNP, at least ang tingin ng tao sa NBI dati, ay talagang mga matitino ito, NBI ito Matitino. At pag sinabi mong senador nung araw, talagang maayos. Opposition man yan, administrasyon. Ang senador talaga, hindi basta-basta nagbibitiw ng mga salita o nag-expose ng mga bagay-bagay na hindi kumpirmado. Ang nangyayari po sa panahon natin ngayon, bastusan Nababalahura na po ang mga institusyon. Ang Senado, ang NBI, ang DOJ, para bang sila mga payaso na mga clown. Vlogger-vloggera na lang din ang dating. Parang si Remulla, maka-scoop lang. Harap agad sa media. May buto ng tao. Nakuha sa septic tank. Bandang uli, fake news pala. Buto pala ng manok. Buto pala ng manok. Isipin mo. DOJ secretary ka, hindi ka nagbe-verify ng mga facts. Di ba? Nasa na mga intel fund nyo. Buto pala ng manok yun. Hindi pala buto ng tao. Tapos sasabihin ni Remulla, na fake news kasi ako Siguro galit na galit si Remulla dun sa bata niya. Tapos sa Senado naman, eto naman Tolentino ngayon. Sa kagustuhang sirain si Katapang, sirain si Boying, nagpakalat naman ng peking video na booking. At ang nag-booking, itong si Congressman Dan Fernandez. Nako, Congressman Fernandez tumawag na ba sa'yo si Tolentino?
Siguro tinawagan ka ni Tolentino. Nag-away na ba kayo? Matindi, no? Sabi ni Dan Fernandez. Ako naman sa totoo lang eh. O di booking na booking ngayon. So nangyayari dito, sa dalawang kampo na yan, nagkaka-fake newsan. Fake newsan, pine-fake news si Boying, may nag-feed kay Boying ng fake news, buto pala ng manok yon. Si Tolentino naman, sila ba to, may nag-feed naman ng video sa kanila, kung sino man yung nagbigay ng video na yon. Yari ka ngayon. Fake video din yon. Kumbaga, nagpipid sila sa isa't isa eh. Ng mga peke-peke, pag kumagat ka, talo ka. At nakita na natin na expose sila na itong DOJ secretary na to, itong mga senador na to, ang lalaki ng sahod, ang lalaki ng mga pondo, ganito pinagagawa sa ating gobyerno. Binababoy po ang gobyerno natin. Yun ang nakakalungkot. Na tumatawa tayo kasi nakakatawa sila. Pero ang totoo, nakakalungkot ito na ganito na ang mga institusyon ng ating gobyerno. Na parang sila mga vlogger na lang eh. Vlogger-vlogera na lang. Yung pagiging kagalang-galang ng senador, wala na. Eh nakita ko nga eh. O bati nga muna tayo. Bati muna tayo. Tumatawa ha sabi ni Noy Yules Lol. Oh, nakakatawa na nakakaano sila. Nakakaiyak na po ang bansang Pilipinas eh. Ginagawang baliw na ang ating republika. Banana Republic. Di ba? Fake newsan sila sa isa't isa. Kaya makita natin dito, hindi ka na magtitiwala kahit DOJ secretary na fake news eh. Isipin mo. Hawak niya ng NBI, National Bureau of Investigation, DOJ secretary ka, na fake news ka. Senador ka ng Republika, nagpapakalat ka ng fake video. Isipin nyo, only in the Philippines, dapat hindi binago yung it's more fun in the Philippines. It's more clown in the Philippines. It's more pulpul in the Philippines. Kaya dumadami ang pulpul na Pilipino dahil sa mga pulpul na mga opisyal ng gobyerno. Ginagawa ng pulpul. Anong masasabi niyo mga Dutards, mga loyalista, mga Marcos loyalist, hindi ba totoo ito? Eh, aminin nyo na at kayo nagkakagatan eh. May mga loyalista kasi kay Marcos. Si Marcos kasi, siyempre, appointed niya si Boying. At si Boying, tao niya si Katapang. Ano mamang kasiraan niyan? Kasiraan ni Marcos. Si Bantag naman, appointed ni Duterte. Ano man ang magiging katarantaduan ni Bantag na malalantad pa, apektado si Duterte doon, di ba? Eh, ngayon, nagbabanatan sila ngayon. Aminin niyo yan. O mga Dutards, ano yan eh, makabantag yung mga yan eh. Ang sigaw nila, ibalik si Bantag. Paano mo ibabalik? Nagtatago nga. Galit na galit nga si Boying dyan eh. Kasi kahit si Boying, tinira ni Bantag eh. O, di ba? Ikaw, Boying ka eh. Nung naglayas ka sa Cavite, nag-adi ka, nagpunta ka sa amin eh. Nagchochongki ka, di ba? Sinabi ni Bantag yan. Ano naman sabi ni Talagang ginawa naman ni Remulla. Si Remulla yung nag-a-addict, sabi ni Bantag. Nalilito ako. Ikaw, Boying ka. Sabi naman ni Remulla, umanda ka ngayon. Talagang dinikdik naman si Bantag ni Remulla. Talagang buong pwersa din. Minsan may halong personal na rin na mga galit eh. Hindi na lang sa ngalan ng katarungan at katotohanan yung ginagawa nila eh. Ano na yan eh. Nagkakabenggahan na. Nagkakabanatan na sila. Di ba? Kahit sa issue ng China eh. Makikita nyo si Roque. Maka-China rin, di ba? Kapal ng mukha eh. Kasi yung grupo rin ni Duterte, maka-China talaga eh. Ibang issue na naman. Banggaan talaga sila ngayon. At ang nakakalungkot dito, fake newsan ng fake newsan. Ang dami nang naluluko, nalilito na rin. Kumbaga, sa bunyog na lang, kung tayo tatanungin, magsilayas na kayong lahat dyan. Lahat ito pare-perong perwisyo sa Pilipinas eh. Magsilayas na sila lahat. Marcos, Duterte, Remulla, Katapang, Bantag, Tolentino, Bato. Magsilayas na kayo sa gobyerno. Kayo ang mga pesting yawa kayo. Kayo ang mga peke, pinaka-peke sa Pilipinas eh. Mga lingkod bayan daw. Kasi baboy na po ang Pilipinas talaga. Itong mga Senate hearing, Congress hearing, para ka na lang nanonood ng vlogs. Mga senator vlogger na ito eh. Tapos si Robin Padilla, makita mo si Robin Padilla, pa rin, ginaganon yung bigote. Sabi ko, maiiyak ka na lang eh, no? Sabi ni Robin, nakaganon eh. Talaga naghihimas po ng bigote. Hindi nagsasalita si Robin, nakaganon lang, oh.
Ay, sabi ko, paano buhay pa yung mga matitinong senador? O, di ba? May mga senador na matitino nung araw. Matatalino, kagalang-galang. Siguro mabubuhay sila Jokno, sila Tanyada, di ba? Yung mga unang panahon, sila Salonga, sila Recto, o mga senador na kalibre talaga. Mapapailing na lang sila eh. Ito na pala ang Senado ngayon, di ba? O, ang sakit na katotohanan. O, yung dating NBI director, yung si Epimaco Velasco, magaling yun. Epimaco Velasco, talagang kagalang-galang. Pag nakita niya si Boying, DOJ Secretary, dating NBI si Epimaco, anong nangyari, di ba? Yung mga matitino na nauna ay, di ba, ganun po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pare-parehong fake news ang nangyayari. No? O, anong masasabi nyo ngayon mga Dutards? Na fake news, fake news para si Bato at si Tolentino, di ba? At ang nag-booking yan, si Dan Fernandez. Oh, si Dan Fernandez, Congressman Fernandez, hindi po oposisyon yan. I think ang partido niyan, National Unity Party, kasama din sa partido ng administration. O, hindi yan oposisyon. Binuking si Tolentino, nag-fake news. O, di ba? O, Jasmine Celso, anong klaseng senador si Tolentino and Bato gustong pasamain si Katapang? In the end, backfire. O, na-backfire po talaga eh, di ba? O, ako naman, fair. Kung meron mang mga pagkukulang si Katapang, i-call out natin. Pero so far, wala pa namang kaso si Katapang ng korupsyon. Hindi kagaya ni Bantag eh. May mga nadiskubre na. Tayo kasi, kahit ano pa ang politika, may mga taong matitino naman eh. No matter what. Kahit saan siyang administrasyon naglilingkod. Basically, may mga opisyal ng gobyernong matitino na naiipit sa politika. Ngayon, hindi ko kinakampihan si Katapang dyan. Kung meron siyang kapalpakan, binabatikos nga natin eh. Kung may kapalpakan, talagang mali yun. Bakit natin pagtatakpan yan? Pero ang sinasabi natin, wag din naman na na parang siraan na lang ang nangyayari. Di ba? Kasi makita mo rin si Katapang, natatawa na lang siya dun sa Senado eh, sa mga video na yun. Di ba? Oh, mamatindi rin naman talaga ang naging sistema dyan sa Bucor. Inaamin naman yan ni Bato eh. Kaya ngayon tapang ni Duterte nila Bato, wala namang kayong nagawang reforma. Lalong sumama ang Bureau of Correction. Lalong sumama. Kaya nga yung sinasabi natin dito sa vlog natin, yung mga binintang kay Senator Laila de Lima, ayan na. Yung mga pinagbibintang nyo sa tao. Ngayon, nangyayari, nakakulong yung tao. Magpipitong taon na. Ngayon, bulok na bulok, kayo pala ang bulok. O, di ba? Kumbaga marunong ang Panginoon, marunong ang Diyos. Na talagang ang mga katotohanan kusang lumalabas. At itong mga nagdikdik sa kanya, yan, sila Boying. Isa yan sa mga nagdikdik kay Senator Laila. Kahit yan si Duterte, sila Bantag na yan. Ginamit yung mga preso para tumistigo laban kay Senator Laila. O ngayon, kayo pala ang mga bulok. Kayo pala ang mga nagpe-fake news. Kayo pala ang may mga kinalaman dyan. Kung anong mga katarantaduhan pa yung mga nangyayari dyan sa National Bilibid Prison. Talagang ang solusyon dito, paalisin na lahat yan. Baguhin na natin ang set ng mga politiko. Diba? Kasi kung ganyan ang ganyan, Bato, Tolentino, Padilla, Villar, anumang issue yan. Bulok po. At na-expose talaga eh. Oh, mayroon ba tayong sinasabing kasinungalingan dito? Wala. Lahat ito katotohanan mga kabunyog. At sinasabi lagi natin, wala tayong kinakampihan. Ang tanging pagkampi natin ay kung ano ang totoo at kung ano yung mga reforma, mga pagbabago na dapat gawin dyan sa National Bilibid Prison. Dahil sinasabi natin, bandang huli, taong bayan ng talo. Pag may sindikato sa loob ng Bilibid, taong bayan ng talo. At yung mga bilanggo na dapat sana'y nagbabagong buhay para makapiling uli ang pamilya nila pag lumaya sila. Pinagdudusahan nila yung kanilang nagawang kasalanan. Kaya sila nakakulong. Dapat yung kulungan ay maging institusyon ng pagbabago ng tao na nagkamali. Di ba? Para paglaya niya, matino na siya. Babalik siya sa kanyang pamilya, isa siyang magiging mabuti ng mamamayan or matinong mamamayan. Yun sana yung justice system sa parte ng ating piitan. 'Di ba? Ng ating penitentiary system.
Isa sa pillars po yan ng justice system di ba? Yung penitentiary. Oh. Dapat nagbabago ang tao habang nakakulong. Nagbabago siya. Pero paano magbabago ang tao kung lublob ng sindikato ang loob ng bilibid ng kulungan? Kung ang nakikita diyan korupsyon, droga, kung ano-anong mga sindikato, yung mga gang-gang diyan nagiging sindikato na, walang pagbabagong mangyayari sa mga bilanggo. Mga tao 'yan. At dapat ang pagbabago yung namumuno mismo, matino dapat ang namumuno para matino ang trabaho. Puro kung kagaya ng bantag na yan. Na pag daw nalalasing, pinagtitripan yung bilanggo. Sabi ng mga bilanggo, yung pagkamatay ni Kaper si Lapid, ang Yumare, ayan na, di ba, nabulgar, sila Escoria Langganman. May kaso na. Sa bilangguan, ginamit ang mga preso. Pagpatay ng tao, nagagamit ang mga bilanggo. Pagbenta ng droga, di ba? Droga, patayan, ano yan? Anong klase na ang Pilipinas? Habang tong si Marcos Jr., ayun, pakuya-kuya ko si Junior, si Da Junior. Diba? Ang DOJ secretary niya, nape-fake news ng buto ng manok. O ngayon, may sasabihin pa ba si Rimulya, sa tingin nyo, DOJ secretary, may sasabihin ka pa ba, Rimulya, na pwede kang pagkatiwalaan ng media, nape-fake news ka nga sa buto ng manok Ang sakit na katotohanan, DOJ secretary, na fake news, buto ng manok. Adobo. Rimulya, anong luto ng manok yun? Inimbestigahan nyo ba? Adobo ba? Tinola ba? Di ba? Buto daw ng tao di ba? Buto pala ng manok. Nakakatawa na nakakalungkot ang nangyayari sa bansa. Tapos, ito namang si Tolentino, sa kagustuhan magyabang, magpasikat kasi tatakbo uling senador. Si Bato, si Tolentino, kombinasyon. Itabi mo na si Robin Padilla na naghihimas ng bigote. Fake video. Yun. Binuking. Booking ang fake video. Di, makikita mo, nagpe-fake newsan sila. Labanan sila ng fake news ngayon. Pinipid yung isa ng fake news. Binigyan din si Tolentino ng video na fake news. Di ba? Nag-anuan sila, nagbigayan sila. Kaya tingin ko, nagyayarian talaga sila, no? Salamat po sa 200 stars. Nonong Raymond, hindi ko mabasa na lahat ng nagbigay ng stars. Maraming salamat. Anthony Gabuay, Bobo, pre, kaya itigil mo na yung ambisyon mong vlog. Hindi naman ako nag-aambisyon Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ko ititigil ang pagsasabi ng katotohanan? Diba, Anthony Gabuay? Kung gusto mo, Mr. Anthony Gabuay, mawalang galang na sa'yo, lumayas ka sa vlog ko. Mawalang galang na kung ayaw mo rito. Layas! Doon ka kay Kibuloy. Doon ka sa may-ari ng universe. Doon kayo makinig kay Roque. Layas dito. Welcome naman kayo Kahit na mga Pulangaw kayo, Dutards kayo, welcome. Pero kung mambabastos kayo dito, mawalang galang na, lumayas ka na. Lumayas kayo. Marami naman mga vlogger na mga sinungaling. Doon kayo sa sinungaling kung gusto nyo. Doon kayo sa mga traidor na maka-China. Doon kayo makinig. Sa may-ari ng universe. Sa may-ari ng kaluluwa. Doon kayo sa wanted. Wanted. Gusto nyo, pinapakinggan nyo mga wanted Traidor, wanted. Di ba? Doon kayo kila Kibuloy. Marami naman kayong vlogger. Ba't dito kayo? Sumisiksik kayo sa Kulex Vlog, di ba? Wala kayong maririnig sa bunyog, kundi pawang katotohanan lamang, di ba? Wala tayong sound system ng bunyog ngayon, At salamat sa ating isang kabunyog nandito. Binabati ko pala si Sir Roland. Sir Roland, salamat sa iyo, Hindi ko nababanggitin ang apelyido. Sir Roland, salamat. Oo. Kahapon po, tagumpay ang bunyog basic orientation seminar natin sa Pampanga. Isa-shoutout ko si Jojo Joel, kabunyog natin. Yan, sila mama mula sa Sambales, nag-seminar kahapon. Sila Ma'am Abigail ng Sambales, nanonood ka, salamat. Sa mga tumulong at yung mga kabunyog sa Mindanao na nag-orientation seminar, Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay ang bunyog, di ko na mababati lahat, Salamat, Ma'am Connie, Ma'am Wilma, si Mariping, kasama natin kahapon, tagumpay sila, Sir Leonel Lacanilaw, yan ang mga kabunyog natin, Si Sir Oldarico David ng Pampanga, Bunyog Pampanga. Lahat ng mga kabunyog sa Pampanga, Ma'am Marlene, lahat tayo, At iba't ibang grupo, Sambales, Bulacan, Taguig, lahat na, Anyway,
Ramon Ansures Sr. Walang pag-asa gobyerno ang kurap na to. Puro milagro ginagawa sa bansa. Sabi ni Ramon Ansures Sr. Ay marami na pong milagro talaga. At nagkakawala ang mga pera. Namamagic ang pondo ng bayan. Bilyong-bilyong milagro po. Di ba? Rolando Loyola. Tama ka dyan, Sir Kulek. Salamat po salamat sa mga nag-send ng stars. At habang nakikinig tayo dito ay click nyo lang po yung share. I-share nyo ito ng i-share habang nakikinig kayo. Janet Ortilio, good morning Sir Kulex, watching from Quezon City. Salamat po. Saan ba kayo sa Quezon City, Ma'am Janet Ortilio? Saan kayo sa QC, no? Invite namin kayo sa Bunyog, Quezon City. I-read sa Moods, kasi binabaligtad niyo yung pangalan niyo. I think Jerry no? Jerry Humaos. Jerry Humaos. Baligtad kasi ang inyong spelling. Hindi ko na tuloy nabasa, no? Salamat, ha? Dolan Serrana. Shout out, Sir Kulex. Naga City. Kabunyog. Oragon ini. Dolan sa Girana. Contact nyo si Kabunyog Monding Elia. Tsaka sila Ma'am Kabunyog Alice De Leon. Dyan sa Naga City. Sila Ate Agnes De Quiros ng Naga City. Aktibo ang mga bunyog sa Naga City, no? Kabunyog Kapogi. Dolan Serrana. Salamat sa iyo, ha? Taga-Naga ka pala, Julius Panisal. Biglang umakyat na naman, pinipilit ko pong basahin ang inyong mga komento. Jess Estrella, sa susunod na eleksyon tumakbo. Hindi ako tatakbo. Hanggat maraming pulpol na kagaya mo. Wala namang pera si Kulex alam niyo, eleksyon pera-pera yan Sapat na sa bunyog na kami ay nagsasabi ng katotohanan. Marami namang matitinong kandidato. Kung gusto mo ikaw tumakbo ka, patakbuhin mo ang utak mo, di ba? Di ba, Jess Estrella? Hindi naman to dakdak lang At least dito, nagsasalta kami, katotohanan, yun ang mahalaga. At kung ayaw nyo, nabibingi kayo sa Kulex Vlog, sa aming mga banat, na nagsasabi kami ng totoo, mawalang galang na, Jess Estrella, lumayas kayo sa vlog na to. Welcome kayo dito, pero pag ayaw nyo, out! Doon kayo sa wanted. Doon kayo sa may-ari ng universe. Kilakibuloy kayo. Doon kayo sa mga traders na mga maka-China, kila Roque. Doon kayo makinig kung gusto nyo. Wala kaming pakialam sa inyo kung ayaw nyong makinig ng katotohanan. Lahat ng nakikinig sa bunyog, dito sa Kulex Vlog, ay ang gusto ay katotohanan. Di ba? Katotohanan lamang at pawang katotohanan lang. Jolo Jones, Benbar Aranas, talagang demonyo si Digong dahil sa iyo. Dahil sa stop negosyo mo sa bato. Okay? Ano ba 'yon, Alex Biason Oliverio. Alex Biason, salamat Alex Biason, nanonood. Cristina Balbuena. Morning Sir Kulex, watching from Antipolo City. Marami tayong mga kabunyog diyan, sila Ma'am Lydia, Cristina Balbuena ng Antipolo. Invite kita sa Bunyog Antipolo City. Bobby Villaruel, magandang umaga Sir Kulex. Magandang araw po Sir Bobby. Adan Castueras, isa ka sa mga nanggugulo. Anong nanggugulo? Isa ka sa mga nanggugulo sa bansa, ubod ka ng yabang. Wala akong kayabangan. Pogi lang ako, pero hindi ako mayabang. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi kayabangan, kapatid. Kapatid na Adan Castueras. Tinawag kitang kapatid, Hindi mayabang si Kulex. Diretso lang ako pag nagsasabi ng totoo. Ang problema, ayaw niyong tanggapin Hindi po ito kayabangan. Ito ay pagsasabi lamang ng tapat. Tapat lang po tayo, di ba? Di ba? Sabi ni Al.J. Pontillas, uminom ka pa ng gasolina. Ikaw na lang uminom ng gasolina. Ang aga-aga, ano kayo? Ano ba itong mga pulangaw? Ang i-comment nyo, natutuwa ba kayo sa mga fake news na nangyayari? Senado, kahit DOJ. Ang nagbubulgar ng fake news naman, si Dan Fernandez, binulgar yung fake video ni Tolentino. Di magalit kayo kay Dan Fernandez. Siya ang nagbulgar At nakita naman yung bilanggo, may tattoo talaga sa braso. Kitang-kita naman talagang nag-fake news si Bato. Fake news si Bato at si Tolentino. Kahit tignan nyo yung video, kitang-kita na nga ninyong nagpe-fake news Sinabi na nga ni Remulla na fake news din siya. Sila ang umaamin na mga fake news sila Hindi naman yan oposisyon. Anong masabi ang mga Dutards?
Talagang sasampalin namin kayo ng katotohanan dito. Katotohanan. Tanggapin nyo yan o hindi, pasensyahan tayo. Ha? Talagang dito sa Kulix Vlog, pak! Oh, katotohanan. Nasasampal kayo ngayon. Oh. Iboto nyo. Kung gusto nyo sila Tolentino na nagpe-fake news. Yan ang gusto nyo. Iboto nyo si Robin, humihimas ng bigoting gano'n. Ang bigat ng problema ng Pilipinas, nandiyan ang senador nyo. Himas bigote. Oh. Yan ang gusto nyo eh. Ha? Kaya lang, damay-damay tayo sa katarantaduhan. Ha? Damay-damay tayo. Gusto nyo, himas bigote na senador. Gusto pa daw lumusob sa dagat, sa West Philippine Sea. Tingnan nyo. Gusto nyo mga ganyan eh. Yung parang artistahin na pampelikula eh. Akala nyo kasi, ang problema ng Pilipinas ay pampelikula. Totoong buhay ito eh. Gusto nyo mga traidor? Sige, mag-Duterte kayo. Kita nyo lang ang traidor eh. Duterte pa more. Traidor nga, di ba? Maka-China nga, di ba? O, di maging maka-China na kayo mga Dutards. Traidorin nyo na ang Republika. O, pero kami sa bunyog. Kami, paglalaban namin ng bayan, maliwanag. Bayan at katotohanan. Bayan at katotohanan ang pinaninindigan ng bunyog. Masagasaan na kung sino masasagasaan. O, yan. Maliwanag naman ang ating pagkakaiba. Yun lang, di ba? Kung gusto nyo kila Duterte, kila Robin, Padilla, kila Roque, kila Kibuloy, bahala kayo dyan. Ayaw nyong mamulat eh. Nakikita nyo naman ang nangyayari. Nakikita nyo ang nangyayari sa atin. Di ba? Iraneo Desito Sulit. Tama po yan, sir. Tirahin mo yung mga tinidor tinidor tuloy. Tirador sa bansa natin. Basura ang mga yan. Salamat po, Iraneo Desito Sulit. Palataw G, kaya nga, Nolly Beds, ikaw lang siguro, wag ka naman damay. Sino ba yung sinasabi mong wag ka naman damay, no? Jimmy Bantayan, di wow. Talagang wow. Wow na wow, si Robin Padilla, nawapawaw ka. Himas bigote. Napapa-Eddie wow na lang kayo, ha? Di ba? Sa totoo lang eh. Kayo talaga, no? Taas-taas ng presyo ng bilihin eh, di ba? Anong magagawa ni Robin? Tanungin nyo. Binoto nyo yan eh. Robin, anong magagawa mo sa ginagawa ng China? Anong magagawa mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Sasabihin ni Robin, teka, bigote ko muna. Himas bigote muna tayo. Lusob dagat. Lulusob daw sa dagat eh. Okay, tayo. Magbablog daw si Robin Padilla. Ayun ang solusyon niya, mag-vlog. Senador yan. Ang solusyon niya sa China, magbablog siya. Pupunta siya ng West Philippine Sea. Kawawa ang ating mga Philippine Navy. Saludo tayo sa ating mga sundalo. Sa mga Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard. Saludo po kami sa inyo, sa inyong pagiging makabayan. Mga sundalo, mga Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Pero, hindi tayo saludo sa mga traidor na leader. Basta tayo, makabayan tayo, mga sir. Saludo po kami sa inyo, mga sir, mga ma'am. Philippine Coast Guard, Philippine Navy, salamat po sa pagtatanggol nyo sa inang bayan. Yung si Tariela ba yon? Sir Tariela, ang galing nung sinabi niya. Talagang siya kitang-kita mo yung kanyang pagmamahal sa inang bayan, kasama ang ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Saludo po kami sa inyo. At ang kinamumuhian lang po namin sa bunyog ay itong mga traidor, mga hudas, mga traidor na mga leader. Sila yung kinamumuhian ng bunyog eh. Diba? Yun po yun, mga sir, mga ma'am, no? Kaya suportahan natin ang ating Philippine Coast Guard, ang ating Philippine Navy. Mga sundalo ng bayan yan. Pero yung mga traidor na leader, mga traidor na Pilipino, ibasura po natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Diba? Huwag tayong magiging maka-China. Dapat tayo'y makabayan. Mark, Dave, Juniper, o Dituhan. Hindi ko nabasa na yan, no? Hakuna Matata, TikTok ka na lang. Di ikaw ang mag-TikTok. Rodan Polinas, salamat po. Josel Macapal, sir, ikaw mo, next president ng Pilipinas, wala namang batiko sa government. Ay, hindi. Kahit sinong presidente, talagang kailangan may nagbabatikos. Pag may mali, batikusin. Yun lang naman eh. Kung mali, batikusin. Kung tama, suportahan. Di ba? Salamat po mga kabunyog, mga kababayan. Ganda ng ating usapan ngayon. At share natin sa mga nagsisend ng stars. Maraming salamat po. Click nyo lang po yung stars sa baba. Malaking tulong po yan sa bunyog sa pag-organize natin. At
i-share nyo po. Haba kayong nanonood, huwag nyo kakalimutan yung pag-share po. Pindutin nyo yung share button. Relito Ayuste, good morning sir. Okay na bang account mo, Kabunyog Relito? Ginalyn Isaac, di ba yung maabayan ang sinasabi mga NPA? Anong NPA? Makabayan, sinasabi. Anong kinalaman ng NPA? Yung mga NPA, mga rebelde yon, inaamin nila, illegal sila, rebelde sila. Ibang usapan yung NPA, no? Basta tayo, hindi po tayo NPA. Ang aktivista ay hindi naman rebelde. Ang aktivista, hindi naman NPA. Ang aktivista, hindi terorista. Pag sinabing aktivista, pumupuna ka sa nakikita mong kamalian. Kaya nga aktivista. At ang aktivista, kagaya ako, aktivista ako, yung mali, pinupuna ko. Kasi yun naman ang tama eh. Pag may mali, punahin natin. Para itama natin yun. Di ba? Minda Balyestagahe, nanonood. Aleha Bustamante. So maraming salamat mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Maraming salamat sa mga kabunyog. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.